Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter. Tayo po ay nasa panahon ng muling pagkabuhay, ang oktaba ng muling pagkabuhay sapagkat hindi kayang isang araw lamang ang magiging dakilang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kinakailangan ng 8 araw o oktaba upang mas maunawaan, malasahan at talagang manuot sa ating kaibuturan ang hiwaga ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kasabay po nito, matutunghayan natin sa loob ng 8 araw ang iba't ibang mga pamamaraan ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Alam niyo, nung nagninilay po ako, naisip ko, kung ako si Jesus, hindi na ako magpapakita. Kung ako si Jesus, tapos na ang lahat sa amin. Sapagkat alam natin kung anong nangyari. Iniwanan ng mga alagad ang Panginoon at heto sa kanyang muling pagbabalik sa pagkukrus ng landas ni Jesus at ng mga alagad, hindi siya nakikilala. At ngayon, ano pa'y ang akala nila sa Panginoon, isang multo ang kanilang nakikita. Kagaya ng mga alagad, hindi ba takot din po tayo sa multo? Ito hindi lamang multong bumangon sa libingan, kundi takot tayo sa multo ng ating nakaraan. Takot po tayo sa multo ng ating nakalipas. Sa multo na minsan nating ginawa, tinatakasan at pilit natin kalimutan. At ganito ang siyang naging pakiramdam ng mga alagad sa muling pagkukrus nila ng landas ng Panginoon. Takot sila sapagkat ang alam nila, nakita ng kanilang mga mata, pinahihirapan ang Panginoon. Nakita ng kanilang mga mata, namatay si Jesus sa gitna ng laban. Kung kaya nga po, kagaya ng sinabi ko, mauunawaan po natin kung sakaling galit ang siyang hatid ng muling pagkukrus ng landas ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Matatanggap po natin kung panghuhusga ang kanyang gagawin. Pero kakaiba ang dala ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat ang kanyang muling pagbabalik, hindi galit ang kanyang daladala, kundi nagbigay ang Panginoon sa kanyang mga alagad ng isang regalo, ang regalo ng kapayapaan. At ito mga minamahal ko mga kapatid, ang sagot sa kinakatakutang multo ng mga alagad ni Jesus. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi kapayapaang tanging kay Jesus lamang natin matatagpuan. At ano ang siyang itinuturo po sa atin, na kagaya ng mga alagad, may mga sariling multo din na ating kinakatakutan. Una, paniwalaan po natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tanggapin po natin ang hatid nitong biyaya at pagpapala. At bahagi po ng kanyang muling pagkabuhay ay ang kapayapaan na sa kanya lamang matatagpuan. At ang bunga ng kapayapaang ito, walang iba, kundi pagpapatawad. Because there is no forgiveness if it is not rooted in peace. Always remember that. Paano mo daw malalaman kapag talagang tunay ka nang nakapagpatawad? Kapag merong kapayapaan sa puso. Kapag merong kapayapaan sa iyong kalooban. Nung anyayahan po ni Jesus sa tignan ng mga alagad ang kanyang sugat, hindi lamang upang maniwala yung mga alagad, kundi upang tunay silang mamuhay sa kapayapaan. Bakit? Sapagkat ibig sabihin ni Jesus, ako ito, yung Jesus na inyong iniwanan, at siya pa ring Jesus na nagbabalik para sa inyo. Always remember, my dear friends, there is no forgiveness if it is not rooted in peace. Pangalawa, ang pagbati ng shalom o kapayapaan sa mga Hudyo ay isang parang normal na pagbati lamang. Para po siyang hi, hello sa panahon natin ngayon. Pero mapapansin na ang pagbati ni Jesus ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng pagbati,
kundi ang kanyang pagbati ng kapayapaan ay nakaugat doon sa kanyang pangako, hindi ko kayo iiwanan. Ang kanyang pagbati ng kapayapaan ay upang masigurado na mga alagad na natatakot sa multo, kanilang mapanghahawakan, muling nabuhay ang Panginoon. Pangalawa, peace is not only rooted, or forgiveness is not only rooted in peace, but also we can also find peace in the context of a communion. There is peace in brotherhood. Anong ibig ko pong sabihin? Sa mga panahon po naghahanap tayo ng kapayapaan, hindi ba't ito po yung mga panahon hindi lamang tayo takot? Ito po yung mga panahong tayo ay nag-iisa. That is why, do you notice, Jesus gave His peace not only with one of the apostles, but Jesus gave His peace in the context of a community. Kaya nga po, alam niyo dito sa atin sa Peña Francia, yun po yung malimit ko pong binabantayan. Ang mga tao ba, kasabay ng kanilang pagdarasal, kasabay ng kanilang paglilingkod, tunay bang namumuhay sa kapayapaan? Kasi kung hindi po tayo namumuhay sa kapayapaan, hindi lang po tayo laging matatakot. Kung hindi tayo namumuhay sa kapayapaan, lagi tayong mag-iisa. Because peace can also be found within the community, in the context of a communion. Kaya pansinin po ninyo, kayo po mismo makapagsasabi, yung mga panahon pong parang tinatamad na po kayo, yung mga panahon pong hindi lamang natatakot, kundi mga panahong nang aaway na po tayo. Hindi ba't ito yung mga panahong lumalayo tayo sa pamayanan? Ito yung mga panahong nagsasarili na lamang tayo at wala tayong gustong samahan. Kaya po, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang biyaya nito, kapayapaan. At kung saan man naroon ang kapayapaan, matatagpuan ang pagpapatawad. At kung ibig natin ng kapayapaan, mamuhay bilang isang pamayanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mainam po, nagdiriwang tayo ng oktaba ng panahon ng muling pagkabuhay. Siguro mainam pong tanungin mamayang gabi bago po tayo matulog. How real is the resurrection of Jesus in my life? Gaano po ba katotoo yung muling pagkabuhay ni Jesus sa ating mga sarili? Baka po kasi isang pagdiriwang lang. Baka kasi para sa iba, isang linggo lang yan ang paguran. Sa misang ito, hilingin po natin ang biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa panahong natatakot tayo sa multo, dumarating si Jesus upang bigyan tayo ng kapayapaan. Sapagkat kung naroon ang kapayapaan, matatagpuan ang pagpapatawad. At kung saan naroon ang pagpapatawad, naroon ang tunay na pamayanan. Amen. Amen.